Hello. Hi. Ako pala si Technoverts. Single and ready to mingle. Never been kissed, never been touched. Uh, wait. Kailan pa naging dating topic yung channel ko? Anyway, naalala mo ba yung mga time na kausap mo si Jowa? Napakabilis ng oras, hinahabol mo yung oras kasi 3% na lamang yung battery mo. And at 2%, nasa climax na kayo. And at 1%, konting-konti na lang sasabog na ang ulo mo. Sa sobrang swerte mo, hindi mo natapos ang business call mo sa jowa mo kasi ito ang inabot mo. And sa sobrang sakit ng puson mo, ng ulo mo, gusto mong ibato ang cellphone mo at mapapasigaw ka ng napakalutong na. Hoy! Pinapulanga nyo! Tahiin nyo! Yeah, I know the feeling. I know the frustration. So, next time, ano nga ba yung pwede mong gawin para hindi ka na mabibitin sa business call nyo ng jowa mo? Well, it's simple as 1, 2, 3. Meron ka lamang kailangang kalikutin sa settings na kung expert kang kumalikot sa jowa mo is kayang-kaya mo ito. So, actually naman, sa ating mga Android phones, meron na naman tayong mga battery savers na naka-pre-built in sa ating mga phones. Na kung saan, automatic niyang minamanage yung mga apps nang sa ganun, mas malimit yung mga apps na hindi naman natin masyado ginagamit. So, kung gusto natin na mas maganda pa yung battery natin, mas mahaba yung buhay, is meron naman tayong mga bagay na pwede natin gawin sa settings. So, punta lamang tayo sa settings. Yan. Una, ano ba yung reason bakit madalas na nauubos yung battery natin? Mabilis na maubos yung battery natin. Unang-una sa lahat is yung tinatawag na background process. So marami tayong mga application na kahit hindi natin ginagamit yung phone natin is andun pa rin siya sa background. Gumagana pa rin siya sa background. Nagko-consume siya ng data, nagko-consume siya ng battery, nagko-consume siya ng performance. Gusto natin gawin is kailangan nating limitahan yung mga application na gumagana sa background natin. So, kailangan lang nating i-identify ano ba yung mga application na hindi natin masyadong ginagamit na naglaro sa background natin, nagko-consume ng battery. Punta tayo dito sa settings. Then, click lang natin yung una sa lahat, battery. Wait for it. Here it comes. Almost there. So, most of the mga phones, modern phones sa time ngayon, is karamihan sa mga phone ngayon is meron na silang battery optimization na built-in. Meron na silang power saver, meron silang battery management. And merong performance mode, merong battery saver. So, kung gusto natin na mas matagal yung buhay ng ating phone, click lang natin yung battery saver. So, yan, battery saver. I-click mo lamang siya, turn on mo lamang siya. So, ang ginagawa ng battery saver is nililimit niya yung background process. At the same time, yung performance, yung frequency, o yung power ng CPU is mas mababa yung kanyang consumption. So, medyo mas babagal nga yung phone mo. Specifically kung maglaro ka ng mga mabigat na applications. Pero kung gusto mo na medyo mabilis yung phone mo at makunat siya, although hindi siya kasing kunat nung naka-battery saver ka, yung naka-turn on yung battery saver mo. Pero at the same time, gusto mo medyo makunat yung battery mo at medyo mabilis siya. So pupunta ka lamang dito sa battery, click mo siya, and then punta ka dito sa battery optimization. Yan, sa battery optimization. Yan, pipiliin mo lamang yung mga not optimized. Kita mo, merong all apps, not optimized. So, ito yung mga application na hindi na optimized. So, titignan mo lamang yung mga applications na hindi mo masyadong ginagamit. So, halimbawa, ito, hindi mo masyadong ginagamit yung Chrome. So, nagko-consume siya ng data kahit naka-turn off, kahit naka-sleep yung phone mo, kahit naka-turn off yung screen ng phone mo, nagko-consume siya ng data, nagko-consume siya ng RAM, nagko-consume siya ng battery. So, kailangan mo lamang siyang i-optimize for better battery life. Yan. And, ano pa ba?
Facebook, optimize mo lamang siya. Play Store, optimize mo lang. So, i-optimize mo lamang yung mga applications na pwede natin i-optimize. Yun. So, as you can see, ginawa natin ito, mas kukunat yung battery natin. And another setting is that punta tayo dito sa About Phone. Then, pupunta ka lamang sa Build Number. Itatap mo lamang siya ng 5 times. Pag natap mo na siya ng 5 times, makikita mo yung developer options, available na siya. Then, punta ka lamang sa System. Then, ayun, kita nyo na developer options, available na. Developer ka na. Ang bigat nun ah. Bigat ng title yan, developer. So, click mo lamang siya, then pupunta ka lamang sa pinakababa, then hanapin mo yung tinatawag na background process limit. Kita nyo, naka-standard limit siya, ibig sabihin, kung ano man yung mga applications na kailangan kumuha ng background, kailangan mag-run sa background, is allowed siya. Pero kung bibigyan mo siya ng restriction, pipili ka lamang dito. Halimbawa, 3 lamang yung process na gusto mo. Si Messenger lang, si Facebook lang. So, sila lang yung magraran sa background mo. Sila lamang yung magbibigay ng push notification sa'yo. Anything else, lahat ng apps na naka-restricted, hindi sila magraran sa background process. So, hindi ka maka-receive ng push notifications. Maliban na lang kung i-open mo siya and then dun pa naman papasok yung notifications. Yan. So, sa simpleng bagay na yan, sa 3 steps na yan, is mapapakunat mo na ang battery mo. And yun, congrats! Magiging kasing haba na ng Chinese eggplant ang business time nyo ng jowa mo. Hanggang dito na lamang tayo guys. And kung nag-work siya, drop a comment below. Kung may questions kayo, sasagutin ko siya as soon as possible. And don't forget to hit the like button and subscribe. Click the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga upcoming videos.